may gusto na pong bumili sa mga baboy ko. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta namong tanan viewers? Welcome back po diri sa akong channel sa YouTube, maging sa Facebook page po, Dodong Villaran page. Guys, sa video na ito, nais ko lang pong magbigay ng munting update tungkol po sa aking mga fatteners na yan, yung 10 baboy na yan. Meron na pong 2 baboy guys ang naka-reserve, no? Yung sinusulatan ko po ay naka-reserve na po yan dito po sa aming silingan or kapitbahay namin. Gagamitin po nila yan sa fiesta doon sa kanila. Ang isa naman po ay meron po silang paggagamitan sa baboy na kanila pong bibilhin. In short po, 8 na lang po ang baboy fatteners ko na maibibinta ko sa buyer talaga guys na nagde-deliver from here sa Antique Province, dadalhin po doon sa Manila. Yan po guys. So, ang live weight status pala sa amin, medyo natuwa din po ako dahil sabi po ng aking kaibigan dito sa amin, ay kahapon lamang guys, nagsabi siya, Yo Dodong, nag 170 na ang live weight ngayon. Timing talaga sa baboy mo. Salamat po pala sa ating Lord, no, sa langit dahil sa kabila po ng lahat na nangyayari sa buhay natin, meron pa rin po tayong blessing na tinatanggap galing sa Kanya. Alam niyo po guys kung anong blessing na sinasabi ko? Masingit ko lang guys ha. Yung blessing po na tayo ay patuloy pong humihinga dahil po sa Kaniyang biyaya sa atin. Salamat po sa ating Lord. Okay, balikan natin guys. Ang live weight nga 170 sa nagmula noon guys sa 115. Yan po ang magandang balita, no? Tapos sumunod po ang nagtanong diyan sa akin kung ilang buwan na ang aking mga baboy. Ito guys, ang kanilang age pala, mabanggit ko lang. Today po ay 89 days po mula walay. So, ibig sabihin, bukas po, magsaradong 3 months po sila mula walay or saradong 3 months bukas sa akin pong pagsagod or pag-alaga sa kanila. Tapos, 119 days today since birth. Ibig sabihin po, bukas, 120 days old since birth ay sarado rin pong 4 months old since birth. Yan po ang katotohanan. Tapos guys, nahalungkat ko ang akin pong record po sa expenses. Kahit na sobrang antok ko na po kagabi, bandang mga alas 11 ng gabi po, ay pinilit kong dumilat or pinilit kong chinik ang record ko sa akin pong notebook, no? Ang feeds po ay nakakonsume or nabili ko po ang feeds nasa mga 25 sacks pa lang po. Kasama na yan guys ang pre-starter, starter, grower at finisher guys. So, yun ay partial pa lang guys na pag-check ko. Pero magkakaroon po ako dyan ng double checking pag nabinta ko na po sila lahat guys, no? So 25 sacks po na feeds ang akin pong napakain sa kanila. Guys, bago tayo magtatapos sa video na ito, meron pong mga katanungan na iba-iba dito or mga concern na pinaparating sa akin ng mga viewers natin dyan, ano? So number 1, si Kabayang Renz Jan Palmunis, sabi niya, first comment ko Dodong, stay safe po palagi. Salamat po sir. Mabuhay ka po, no? Shout out po sa inyong lahat mga viewers. Tapos ang sumunod si Kabayang John Eric Salonga, sabi niya, idol, binta mo na, ang lalaki na nila. Hindi na ako makahintay sa binta days. Salamat. Okay, salamat din po Kabayan. Okay, so ang pangatlo ay si Kabayang Rodolfo Jan Tanyada, sabi niya, Kuya Dudong, meron ka dyan alaga na pwedeng gawing inahin? Yes po, meron. Honestly po, sa 10 sila, yung bunso or pangatlo sa bunso yata na female pig ko, nakita ko magandang gawing inahin. Meron siyang 16 pieces na didi po, kaso nga lang ibibinta ko po siya. Kung makahabol ka po Kabayan, kung malapit ka po sa aking lugar, ay pwede kang pumunta dito at pwede mong bilhin sa akin. Yan po ang aking assurance po. Tapos sabi ni Kabayang Gerardo Balbon Jr., lalapad ng likod nila Kuya Dodong, lapit na harvest, sana tumaas ang live weight. Ayan. So honest to goodness po mga kababayan, viewers, ako po ay dapat pong magsasabi sa inyo ng katotohanan. Yung mga baboy ko sa edad nila na 4 months old bukas since birth, then 3 months na pag-alaga since walay, ay according po sa pag-aaral ng eksperto sa pagbababoy, no, according po sa kanila,
kapag po ang baboy ay matapos sa grower stage, yan po ang panahon na 90 days hanggang 120 days since birth yan ha. Ang kanila pong study, ang body weight po sa baboy fattener ay nasa 65 kilograms body weight hanggang 85 kilograms body weight lamang po. Yan po ang kanila pong estimation ayon sa kanilang pag-aaral. 65 kilos to 85 kilograms body weight. Mag-update na lang po ako guys sa inyo kung sila po ay maibinta ko na po sila. Pero guys, huwag ka munang umigsit kasi meron po tayong iti-take up dito na isa pong magandang katanungan to para po sa ating lahat lalo na sa mga beginners dyan na hindi pa po nakaranas ng ganitong klaseng pangyayari sa baboy niya. Ito po ang kanyang katanungan mula po kay kabayang Carton TV. Sabi niya, ask lang po, pwede po ba katayin or kainin ang karni ng baboy na galing sa sakit at nag-cause ng pagkabulag ng baboy namin? Hindi na po kasi ito maibibinta kasi bulag na po. At after 4 days, naging okay na ang baboy namin. Pero bulag na siya. Kaya kakatayin na lang namin. Safe po ba ito? Salamat po. Okay, so sa itong klaseng katanungan po ay honestly hindi pa po ako nakaranas sa ganitong klaseng pangyayari na nabulag po ang baboy ha. Pero guys, ang akin pong simpleng opinion, beginners, tandaan po natin, kung halimbawa po na ang inyong baboy, mafatiners man yan o mapabarako o mapainahin, basta baboy po, na malaki na po siya, kapag po siya ay nagkasakit halimbawa, tapos nag-inject kayo ng technician nyo ng antibiotic, anumang klase or brand ng antibiotic yan, isa po sa mga simpleng tip ko po sa inyo before we end this video, yung salitang antibiotic katulad po sa ginagamit ng technician ko sa Yunako sa pagtuturok ng antibiotic sa baboy. Yung tinatawag po guys na Enrofloxacin bacterid. Meron po kasing dyan guys withdrawal period sa anumang klaseng antibiotiko na gawa ng mga eksperto. Yung Enrofloxacin bacterid, withdrawal period niyan sa swine ay 10 days. Ibig sabihin beginners, kung nagturok ka ngayon ng antibiotic gamit ang bacterid sa baboy mo, magbibilang ka ng 10 days since na nagturok ka bago mawala ang bisa ng antibiotic na yan dyan sa baboy mo. Yung isa naman guys, yung tinatawag nila na oxytetracycline, no? Yung Sustalin LA. Ang withdrawal period niyan ay 14 days po simula sa pagturok mo ng antibiotic sa iyong baboy. Yan po ang sabi sa eksperto na kanila pong nilagay dyan sa butilya o sa buti sa mga gamot na yan. Guys, ulitin ko lang po, si Dudong Villaran po ay isa lamang simple at ordinaryong tao na nag-alaga ng baboy na hindi pa po napag-aralan talaga ng malalim kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit nabubulag ang baboy. Sa mga expert dyan, mabuhay po kayo at kung kayo po ay nagkakaalam sa dahilan, comment na lang po sa comment section para po malaman nating lahat. Alam ko po na meron po akong mga ka-backyard hog racer dyan na tinamaan po ng hog cholera or ASF ang inyo pong mga baboy. Sa inyo pong pagkalugi ay hindi po natutuwa si Dodong dahil hindi po biro ang pagod, ang paghihirap, ang ating pagkalugi po. Pero beginners, ang aking bukod tanging suggestion po, pag sakaling nakikitaan mo ng ASF or hog cholera ang siyang dahilan sa pagkamatay ng iyong mga baboy, I humbly suggest po na ilibing po diretso, no? Huwag na pong katayin, huwag na pong ikalat, huwag na pong ibinta sa ibang kapitbahay natin para po hindi po lalong kumalat ang sakit na yan. Dahil ang virus po ng African Swine Fever at ang hog cholera po ay maaaring sumama sa ibon, sa manok o sa mga tao, no? Pwede pong sumama sa buhok ng tao o sa buyers, no? So yan lang guys ang akin pong maipapayo sa inyo beginners, Ang King's Beta Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit Stores nationwide para po sa mga alagang kahayupan. Meron po akong nilagay na link dyan sa description para po sa direct order sa mga nais pong magkaroon. Guys, mabuhay po kayong lahat. God bless po sa ating lahat.